Magandang hapon po sa ating mga kapares. Ito ang Paring Pares, kung saan pares ang kasiyahan at syempre ang kwentuhan. Pares ang alaala ng kahapon at ang saya ng kasalukuyan. Makakasama nyo kami ni Paring Jera ng isang oras. Ito po si Jera Season, no? Isang oras ng kasiyahan mula alas 2 hanggang alas 3 tuwing linggo. Ako naman ho, si Manong Joe Saldariaga, ang inyong kapares ngayong hapon. Manong Joe, kamusta ba ang iyong pagkatapos ng Biyernes, Sabado at itong umaga ng Linggo? Well, okay naman Paring Jera, pero syempre, alam mo, medyo balita ngayon yung mga road safety issues, di ba? Nakita ko sa Facebook, alam mo, nakakatawa talaga ito. Yung trend, sumisigaw siya eh. Kasi dumadaan siya, pero ang daming ang gulo-gulo dun sa daan. Alam mo ba, ultimo dun sa riles ng tren, may nakapark na tricycle. Nakita ko yun sa Facebook, sinare ko nga eh. Parang nakakatawa na nakakaiyak na nakakainis, di ba? Kaya mahalaga na mapag-usapan natin yung road safety. Eto pa, may issue pa dun sa mga away sa kalsada. Yung huling insidente involved sa driver ng isang government official, Paring Jera, parang nanampal di umano ng isang naka-multicab. Mga kapares, lalo na sa mga opisyal ng pamahalaan, konting preno po sa ating mga driver, ano? Baka pwede ho natin pagsabihan. Kasi pag nag-viral na ho kayo, ang hirap na kumbaga bawiin yung hindi magandang persepsyon. Lalo na pinaka-apektado sa mga ganitong sitwasyon, yung ordinaryong tao. At tayo, Paring Jera, mga senior citizen, mga lolo't lola, tumatawid tayo, nagko-commute tayo. Yung iba sa atin, kaya pa naman kahit pa paano magmaneho. Di ba, Paring Jera? Tama ka dyan. Pero alam mo, mabalik tayo, no? Dahil ito, tayo maghuntahan muna ng konti tungkol dyan sa road safety, Manong John, no? Alam mo, tama yung sinasabi mo kanina, di ba? Yung tungkol doon sa government official, di ba? Wag natin, alam nyo, tapos na po yung mga panahon na porket ikaw ay government official, parang kaya mong duruin kahit sino-sino. Diba? Wala ka namang diwangwang, wala ka namang emergency, tapos magit-git ka lang, diba? Lalabasan mo, sasabihin pa nung driver, VIP yung kasama ko. Yun ang pinakamasaklap dun sa pangyayari yun. Yung lalabas siya, di umano na nakit, tapos magyayabang pa na VIP yung kasama niya. Teka muna, ang sambayan ng Pilipino, ang taong bayan ho, nagpapasweldo sa ating government officials. Parang maliho ata yung diskarte nyo doon. Wala akong VIP sa kalye. Pare-pareho tayong mga commuter. At pare-pareho tayong gumagamit ng lansangin. Taxes po natin ang binabayad yan sa daan na yan. Correct. At alam mo pa, Manong Joe, yung plaka. Yung plaka nakalagay doon sa undersecretary ng DOTR. Abay, hindi para sa kanya yung VIP na plakang yun. Naku, alam mo ninyo, iiwan na namin sa mga mag-iimbestiga ukol sa isyong yan, Paring Jera. Pero ito lang ang masasabi ko. Konting hinahon sa daan. Kung tayo ho ay government officials, mas lalo ho natin kailangan mag-ingat. Yeah. Lalo dun sa mga sensitive areas na maraming mga tao ang nagdamaneho, may mga commuter, may mga pedestrian. Konting ingat po. Alam mo talaga, no? So mabalik tayo nga doon sa ating talagang pag-uusapan natin ngayong araw na to, no? Yung tungkol sa road safety. Dahil alam nyo, kami ni Manong Joe, yung kami mga bata pa lang, akala mo napakaluwang ng kalsada. Dahil kukunti lang ang mga sasakyan at kukunti rin ang mga commuters at saka mga pumapasada sa lansangan. Alam mo, nung dekada 70 at 80, kapag naglalakad ka, maririnig mo lang yung tunog ng jeep,
medyo, di ba, mag-iingat ka mabuti. Hindi pa uso ang nagmamadali nun at bihira ang nagkakainitan sa trapiko kasi medyo maluwag pa lansangan. Pero ngayon, paring Jera, makikita mo, iinit ng ulo. Tama, no? Noon na kapag may senior na tumatawid, automatic natitigil ang mga jeep at kotse. May galang pa. Oo. Pero ngayon, kailangan pang lumingon ng kaliwat kanan 3 beses bago tumawid. Alam mo ako, personally, may nawi-witness ako. Pedestrian lane na. Nakikipagpatintero pa yung sasakyan sa pedestrian. Nakakalungkot ho. Alam ho ba ninyo, sinabi ng Department of Health, mahigit 12,000 na Pilipino kada taon ang nadidisgrasya, namamatay dahil sa road crash. At marami diyan pedestrians na walang kalaban-laban. Kabilang na mga seniors katulad natin, paring Jera. Correct. Alam mo, no, kung madagdag ko lang, no, bago natin na ipagkwento, natatanda mo ba, Manong Joe, yung may commercial dati nung panahon nung ama ni Pangulong Marcos ngayon, na merong kamapapanood sa TV, yung isang pulis, ipapatigil yung EDSA kaliwat kanan sa may farmer's market. Tapos, pagka sinabing pwedeng hihinto yung mga kotse at tatawid yung mga tao, tapos maglalagay sa ikauunlad ng bayan. Disiplina ang kailangan. Kaya nakakalungkot isipin, no? Kasi kahit gustuhin nilang maging independent, may mga panganib talaga ang daan. Minsan madulas, minsan barado. Tapos may mga motor na biglang sumisingit. Hindi katulad ng mga noong panahon. Hindi lang yan. Dumadami din ang insidente nung tinatawag na road rage. Ito, yung... yung pinag-usapan natin kanina. Yung pinag-usapan natin kanina. Yung konting swerve lang o akala na kinat siya, nagkakainitan na. May iba hahabol pa yan kasabay sa daan. No? Ang nangyayari tuloy, kung may dalang barel, yung isa dun sa mga nag-away sa road rage, disgrasya na. At yung disgrasya na yon magre-resulta yan sa kaso. At pag talaga napatunayan, nakapatay o nakasakit, kulong ang katapat, paring Jera. Katulad nung insidente sa Teresa Rizal na kamakailan. Hinabol ng isang electric vehicle yung isang estudyante dahil nagasgasan siya. Ang ending, talagang hindi niya pinatawad yung estudyante dahil yung estudyante walang lisensya. Binangga niya yung batang pasit, nakakaawa. At yung mga viral road rage sa EDSA, sa Ortigas, suspendido ang mga lisensya ng mga sangkot. Sabi nga ng LTO, disiplina sa kalsada dapat laging isa-isip. Kaya minsan kasi, Joe, yung mga simpleng pasensya na po or sige po kayo na mauna ay malaking bagay yan para iwas gulo. Kaya mga ka-senior, kahit na mabagal lang maglakad o magmaneho, wag ho nating hayaan na tayo ay ibuli sa daan, no? Kailangan kumbaga bigyan nila ng konting pansin yung kapakanan naman ng mga nagmamanehong senior. Ito naman mga mas nakakabata, tingin ko muna kayo sa paligid. Huwag mainit ang ulo. Siguraduhin ninyong ligtas bago kayo lumiko o kaya ay umarangkada. Tama. At yun kung mga anak naman na nakikinig ngayon, turuan natin. At ating mga magulang, o mga lolo't lola, naggamitin ng tamang tawiran. Lalo na kung sa gabi, kung maaari, samahan nga nila. Sa akin nga, paring Jera, huwag nilang hahayaan na mag-isa naglalakad yung matatanda. Kasi, siyempre, iba na yung kakayahan nila na kumilos ng walang tulong o mag-isa. Minsan, kailangan lang talaga ng malasakit. Sinabi mo nga kanina, merong dating clarion call na tinatawag na sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Totoo yan. Disiplina, respeto, pag-unawa, yan ang tunay na road safety. So yung mga cases na maiinit ang ulo, kung mainit ho ulo nyo, iwan nyo sa bahay. Wag ho ninyong dadalhin sa pagmamaneho kasi malamang sa hindi, kapag kayo ay nadisgrasya, dulot ng road rage, tulad ng mga insidente na nagaganap lately, malamang yan, number 1, tanggalan ka ng lisensya ng LTO pag napatunayan. Number 2, kung maka-aksidente ka pa, kakasuhan ka at pag minalas-malas, kulong. At pangatlo, viral ka. Sisikat ka talaga. Tama yan. At para sa iba pang mga road safety tips, makakasama natin maya-maya lang
ang panauhin natin mula sa Philippine Advocates for Road Safety na si Sir June Estalio. Actually, paring Jera, sa programa kong Manong Joe sa Facebook, nakapanayam ko na si June sa Senior Hour, no? Kasama si Manong Joe. Kung may oras po nga pala ho kayo, pakifollow nyo po si Manong Joe sa Facebook. Ako'y natutuwa, 95,000 followers na po and growing. Suportahan nyo yung Facebook ni Manong Joe, ha? Kaya, teka muna. Pero bago ang interview natin kay Boss June, i-anunsyo na namin ang nanalo sa trivia na questions noong nakaraang linggo. Ayan po ang mga nanalo. Sa mga nanalo, congratulations! Okay, sa mga gusto rin manalo, may another trivia question kami para sa inyo. Heto ang tanong. Okay. Kapag may yellow sign na may larawan ng dalawang batang tumatawid, ano ang ibig sabihin niyan? Ayan sagot na mga kapares. I-PM o i-comment nyo lang at may chance kayong manalo ng special prize! Pero teka, mga kapares, huwag kayong aalis. Magbabalik po ang Paring Pares pagkatapos ng ilang paalaala. Welcome po mga kapares. Tuloy-tuloy ang ating usapan tungkol sa road safety at road rage, lalo na para sa ating mga senior citizen. At ngayong araw, naku, pinalad tayo, paring Jera. Yes. Makasama isang veteran pagdating sa road discipline at public awareness. Napaka-importante po nito ngayon. Ang dami talagang pasaway sa kalye. Walang iba kung hindi ang aking kaibigan. Na-interview ko na rin ito dati sa aking Facebook page. Si Sir June Estalio, Road Safety Advocate. Sir June, magandang araw po sa inyo. Welcome. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa inyo, Joe and Jera. Sir June, gaano po ba, tatansyahin na natin kung paano nyo sasagutin ito, pero bigyan nyo kami ng complete breakdown. Gaano na kalala ang problema ng road accidents ngayon sa Metro Manila? At ano yung impact nito sa mga seniors? Ang tinitignan natin dito, dalawang datos na nanggaling sa WHO, World Health Organization for Global Data. Then for Philippine setting natin, ang source data na pinagkukunan natin ang galing sa DOH, Department of Health, at saka sa PSA. Ngayon, minsan may mga conflicting data dahil yung ibang pumapasok na mga numero, hindi nakaka-capture ng DOH. Ang nakaka-capture kasi ng DOH ay yung may mga fatality tsaka may mga serious injury. Pero kasalukuyan, lumalabas na mga around 600,000 fatalities in a year. In a year. In a year ang maabot. At global, nasa 1.2 million. At nagra-rank na number 8 na killer ang road Safety. road crash. Road crash. No, hindi na yung ginagamit ng UN terminology ngayon, hindi na accident. Kasi daw pagka accident ang ginamit, walang liability na parang na pinpoint. Kasi sabi, hindi aksidente yan eh. Pero hindi parang masabi kung sino dapat managot. Sir John, yung road crash, when you say road crash, ano yung sabihin nun? Yung road crash kasi involving not only a collision ng dalawang sasakyan, kung hindi, kasama din ang mga pasahero, pedestrian, drivers na na-involve sa isang And even collision. property sa tinamaan. Damage to property kasama rin. Kasama rin. Anong kadalasan sanhi nun? Ang kadalasan na na-identify base sa mga safety investigation, number 1 yung speeding. Hindi sa pag-obserba ng tamang limit, no? Pangalawa, yung nakainom, drunk driving. Pangatlo, yung meron tayong tinatawag na fatigue driving. Sa sobrang kapaguran, lalo na sa mga public utilities, sumusobra sa 8 hours in a day, meron lang allowable sa kanilang number of hours na dapat sa pagmamaneho ng maghapon. At yun ang nagiging sanhi. So ulitin ko lang, i-recap ko lang. Unang-una, yung sobrang bilis ng takbo. Speeding. Kasi mahirap na kontrolin yun pag medyo nawalan ka na sa hulma eh. Diba? Pangalawa, yung sinasabi ninyo, yung nakainom. Nakainom. Yan. At pangatlo, yung sobrang pagod. Sobrang pagod. So kumbaga itong mga factors na to, kung normal ka lang magmamaneho, kung maayos yung sitwasyon mo, malamang sa hindi ka naman ma-aksidente. Pero madagdag Tama ko, yun, Joe.
dagdag ko, Sir Jun, di ba minsan kasi nagkakaroon ng aksidente dahil nga, di ba, palagi yung mga bus, mga truck, kawalan ng preno. Yung roadworthiness ba, hindi ba kasama dyan sa statistics? Madalas yun. Nawalan ako ng preno. Oo, ganon. Hirap Meron yun. paniwalaan eh. Meron yun, Jera. Meron kasing, yun yung mga minor causes na sinasabi, no? Pero kasi yun ang pinakamadalang excuse ng mga nagmamaneho. Na pagod, pero nawalan daw ng preno. Pero ang ganon. totoo, minsan nakainom. Okay, Ganon. Lalo na sa- Nakatulog. O kaya nakatulog. Kasi yung nakatulog can be attributed din sa pagod. O kasi kung nakatulog ka, talagang mawawalan ka Hindi mo ng ba preno. tatapakan yung preno? Hindi mo maapakan ng preno, kaya nawalan ka ng preno. Kaya base dun sa mga pag-aaral, pagka yung mga pagod, fatigue factor, at saka mga, lalo na minsan, hindi natin alam, may mga driver na sa pagsusuri, yung mga tinitake na maintenance medicine, naging sanhi ng pagkakatulog habang nagmamaneho. At saka yung kanilang vision. At doon naapektuhan ang reaction time ng isang nagmamaneho. Pag may nakita siyang isang panganib, hindi kaagad siya nakaka-react. And it requires only 2 to 3.5 seconds para makaiwas ka sa isang banggaan. Kaya kailangan talaga, bago ka magmaneho, alerto ka. Yan. Maganda yung kondisyon mo. Eto ngayon ang tanong ko, sir. Kami ni Jera, medyo past 60 na kami. Kabilang ako doon. Nakabilang ka din doon. O, tayong Welcome, tatlo. senior citizen. Sir Jun, senior citizen na pala si Sir Jun. Kasama pala tayo sa discount club. kasama tayo. Ang tanong ko ito, is it still okay for us to drive lalo yung long distance? Ilan muna natin, ilagay natin sa kategorya ang sinasabi natin senior na nai-involve sa road crash. Kasi meron senior na unang-una nagmamaneho pa. Meron senior na pedestrian lang. Mukha ko, ako nagmamaneho pa. Ako din, nagmamaneho. Kung minsan pedestrian din ako. Meron din na senior na pasahero lang. Yes. No, yan. So, sa tatlong yan. Ngayon, ang kadalasan na i-involve ang senior sa road crash, yung siya yung nagmamaneho. Alam niyo, yung pag ang senior nagmamaneho, may mga limitation na dapat tayong na dapat pagkilala natin sa mga limitasyon na yun, unang-una, ang vision natin affected. Pagmamaneho sa gabi, pagmamaneho sa malakas ang ulan. Yun. Ako, yun lang lagi na, Malakas ang ulan. Ako sa gabi, aminin ko, Sir Jun, hirap na ako. Hirap na. Ganon. Ang tanong ko, ito pa isa sa mga questions ko. Kadalasan ang aksidente, umaga o gabi? Sa oras ng kadalasan gabi. At madaling araw. Oo, at yan, madaling araw. At yun nga, sa overall na datos, lumalabas na yung, sa gabi naman, yung mga nakakainom. Kasi sa umaga at saka early evening, traffic eh. Traffic. So, ang speed doon, Yung minor accident. mga sabitan lang, mga Sabitan sagi-sagi lang. pero yung, at saka pag umaga naman, nasa highway ka, medyo alerto pa lahat eh. Sariwa pa ang katawan ng ka tao. pa eh. Pero yung gabi na, yun nga, ulitin ko yung tatlo mga kapares. Number 1 na sinabi ni Sir Jun, yung mga inaantok. Tama. Pangalawa, yung nakainom. Ano pa yung isa, sir? Yung Speeding. Speeding. Hindi Yun. So pagsunod yung sa tatlong yun. traffic So, regulation. ibig sabihin, kung gusto nating umuwi ng bahay na maayos pa tayo, wag ho tayo magmamaneho ng ubod ng bilis. Pangalawa, wag ho tayo iinom tapos magmamaneho tayo. Mag-taxi na lang siguro, di ba? O pasundo. Pangatlo, yung pagod. Pahinga muna. Idlip. Kahit paano makakatulong yon. Tama ho, Sir Jun. Tama. Pero Manong Joe, Sir John, ilagay ko lang sa proper perspective. Dahil sabi nyo nga po, ang advokasya nyo is for road safety. Ano na ba ang mga ipinanukala ninyo sa ating ahensya tulad sa LTO, LTFRB, or even in Congress, no? Para itulak nyo yung advokasya nyo on road safety na tayo talaga makikinabang dyan. Nag-ano kami dyan, kasi merong mga ibang advocacy group din, na nakikibahagi din, lalo na pagdating sa pagsuri ng mga polisiya.
legislation, policies, ganun. Kasi ang batas natin, yung Republic Act 4136, enacted dyan 1964 pa. Naku, alam ho ninyo yung 1964, yan ho yung taong pinanganak ko. Oh, senior na rin yung... Ganun na katagal pala yan. Senior na rin po yung batas na yun. Ang bihira naman. 1964 pa enacted. Yun ang tinatawag na Land Transportation Law. No, Republic Act 4136. So sa tingin ninyo, kailangan na medyo ripasuhin? Kasi ang nangyayari, sinusupplement lang ng mga memorandum, joint administrative orders ng DOTR at LTO, minsan LTFRB. So, ganun ang nangyayari doon. Pero dapat siguro, yung sa mga minumungkahi nga namin sa mga babatas, na medyo rebisahin na ang 4136 para makasunod na sa mga modernong ano. Ano ba pinakadiwa? Para lang sa kaalaman ng dahil kayo na, ano bang diwa niyang Republic Sige, Act? aside from dun sa pinaka-organization at saka structure ng LTO, yung nagpe-prescribe ng speed limit. No? Yung mga speed limit kasi, meron sinasabi doon na for crowded area, ito dapat lang ang bilis. For open road, ito lang bilis. Provincial and city road, ganito. Then expressway, tollways, ganito lang dapat ang bilis. Meron sa private vehicle, meron 20, 40, 60, 80. Yung 80, yun sa pinakamabilis na speed sa mga tollways. Pero yung sa mga, yung sinasabi nilang crowded area, marketplace, school zone, 20 lang dapat dyan. At yung iba nga sinusulong binibigyan ng hanggang 30. At saka susugan ko lang yung sinabi niyo, Sir Jun. Noong 1960s, ang mga sasakyan, mababagal pa eh. Oo. Lalaki pa ng mga kaha eh. Correct, oo. Alala ho pa ba ninyo yung Hillman Imp? Maliit yun. Yung Taunus? Taunus. Yung mga Ford Cortina? Holden. Holden, mga Opel. Wala pa ho masyadong Japanese nung 60s eh. Tapos lumabas yung Toyopet. Ito ng Toyota. Yung mga Toyota Corona. Pinakasiga na nun yung Toyota Crown eh. Pero ibig sabihin, ang pinupunto ko, yung mga sasakyan ho nun is not as sophisticated 60 years after. Ngayon may mga turbocharged ka na. Ang lalaki na ng sasakyan niya. May mga hybrid ka na, may mga EV ka na. So ang sinasabi ninyo, siguro yung more than 60-year-old law na yon, tinitingnan ninyo na baka naman pwedeng maging akma na sa sitwasyon ngayon. Pero ano naman ang status? Ano naman ang pagtanggap ng mga ahensya ng gobyerno at mga mambabatas sa inyong panukala? Ano naman positibo naman sila, lalo na yung mga nagiging modernong sasakyan. At sinasabi, yun nga nagiging cause ng spontaneous acceleration Dahil yung tayo, mga senior, na alam natin, ang pagkambyo lalo na pag automatic. Automatic, Oo. Minsan, namamali na ng tapak. Hindi ka mukha ng manual. Pag nagkamali ka ng release sa clutch, hihinto lang yun Mamatay lang ang makina. Mamatay makina. Pero ngayon, iba na. Ngayon, ang mga automatic na may mga turbo, may mga... Pagka nalagay mo talaga siya sa drive at mamali ka ng tapak sa accelerator at saka brake, magaganyan lang ang pedal Meron pa dyan yung sudden unintentional acceleration. Yun nga ang sinasabi Yun nangyari sa airport. Yun nangyari sa airport, ganon. Actually, may mga comment kami dun sa nangyari dun sa airport na yun. Dahil nga, pinakamagaling na excuse lang din ng driver na namali siya ng tapak o inaantok siya. Pero ang totoo nun, nagkamali siya ng tapak. Mechanical yun. Mechanical yun. Hindi yun human. Ibig sabihin, human ang nagkamali. Hindi kasalanan ng sasakyan yun. Hindi kasalanan ng sasakyan. At hindi rin kasalanan ng bollard. Diba? Dapat sinasabi, mahina. Matanong ko lang, Sir Jun, sa mga kamukha natin na senior, ano yung mga mapapayo nyo, simple safety tips na dapat natin tandaan habang, number 1, naglalakad. Pangalawa, nagmamaneho. Okay. Doon muna tayo sa pinakamadali siguro ay naglalakad. As a pedestrian, kung ikaw ay senior na, alam natin, may kalabuan din ang paningin natin, lalo na't kung gabi, no? Pero siyempre, maging ligtas dapat tayo dun sa mga agresibong motorista. No? Yun ang dapat natin titignan lalo na. Ako nga, masundot ko yan sinabi niyo, Sir Jun. May na-observe ako, nakikipagpatintero sa pedestrian lane. Ibang-iba ang kortesiya
na inoobserbahan dito sa bansa natin compared sa ibang bansa, lalo sa mga progresibong Sa kanila, pagka tumapak ang isang paa mo na nasa crossroad ka na, Ay, hinto ka na. hinto na. Ay, Ngayon, kung kahit walang tumatawid, obligadong mag-slow down ang sasakyan. Ako, may kikwento lang ako. Ako yung nasa Dubai mga 10 years ago. Naisipan namin mag-rail. Papunta dun sa lugar na kung saan kami magpapasyal. May pedestrian lane, Sir Jun. Napaapak ako ng isa. No? Biglang huminto yung sasakyan. So akala ko tutuloy siya dahil nasanay ako dito sa atin. Medyo ganun. Total na una ka na. Alam nyo, hindi siya natinig. Hinto Hindi siya lang. natinig. Humihinto siya. At medyo nagtagal ako dahil inihintay ko siya. Hindi siya umaarangkada. Siguro sabi nung Pilipino ka! No? Hanggang sa na-realize ko, inaantay niya ako. Siguro it took me mga 30 seconds to realize na I had to move forward. Kailangan akong tumawid kasi huminto siya. Isang apak lang yun, Nakita lang niya na merong pedestrian doon. Talagang full stop sila. Actually, mga 3 or 4 cars kung hindi ako nagkakamali. May nauna lang isa. So doon ko sinabi, talagang sa ibang bansa, sobra ang respeto. Pero alam mo, Manong John, Sir John, alam mo yung sinasabi mong ganyan, sa totoo lang po, yan ay ipinapatupad sa loob ng Camp Aguinaldo. Kaya ganyan yung sa intersection, kung sino yung first in, first out, di ba? Alam mo kung saan pa? Ganon din sa Clark at sa Subic. Sa Subic. Bakit hindi natin magawang pambansang ugali ito? Ano ba ang take nyo dyan? Enforcement ba ang kulang, Sir Jun? Yun nga ang kasi minsan kung titignan mo ang traffic management na tumutukoy sa education, driver, enforcement, and engineering. No? Pero ang pinakapangunahin ay yung education. So hindi mo kailangan na merong enforcement. May nagbabantay ba para kasunod? Diba? Hindi mo kailangan yun. Sir John, paano ho ba kami makakatulong dyan sa kampanya nyo? Alam mo ninyo, gawin nyo na akong advocate. Baka every month o every other month mag-usap na tayo. Gawin na natin tong parang pinaka base ng movement natin, di ba? Yung education, road safety education. Ito pa isang tanong ko. Ano ang tamang gawin kung sakaling makasaksi ka, makakita ka o masangkot sa isang mainit na sitwasyon sa kalsada? Nakita nyo na yung nangyari sa Katipunan, di ba? Yun. Yung di umano, ang claim nung nagmamaneho dun sa multicab, siya'y sinaktan nung driver na nando dun sa SUV. Yung driver naman sa SUV, nakita sa video, hindi parang hindi naman exact words, may dala akong VIP, parang ganun sinasabi niya. Ang problema ito, naka-blinker siya. Allowed ba yun? Blinker? Alam nyo, Manong John, marami ng presidente nga dumaan sa atin na laging ina-announce yung na pinatitigil ang paggamit ng blinker kasi Walang wang-wang. Walang wang-wang, di ba? Meron lang talagang otorisadong sinong ng gobyerno. Sino yan, sir? Yan. Ang unang-una, yung general muna na ang lahat ng mga emergency vehicle required yan. Yes. No? Siyempre. Bumbero, ambulansya, yung police car na nagre-respond sa emergency. Lalo na yung matter of life and death. Oo, yung mga between life and death. Ngayon, maski ang ambulansya, medyo sinisita na din sa paggamit ng mga blinker. Lalo kung wala naman laman. Wala naman laman. Wala naman emergency. Ngayon, sa ng gobyerno, siguro ang pinaka-entitled lang na gumamit niyan ay yung ating Pangulo, ang Pangulo, ang Chief Justice, at saka ang Speaker of the House. Sila ang mga entitled. Other civilian employees, hindi naman entitled talaga gumamit noon. Wala noon. Alam mo, masakit. Kasi wala naman emergency, sila talagang naman pupuntahan. So parang ang pinakapunto de vista dito, blinkers, yung mga sinasabing wang-wang o kung ano man extraordinary means to announce that I will be passing the street
should have an emergency protocol situation or measure para makagamit nun. Absent that, hindi pwede. Hindi pwede. So may violation, sa tingin ninyo, without prejudging the investigation, mukha bang may violation yung SUB? Sa sa pagkaka-view ko rin sa video, yung paggamit niya pa lang ng blinker, mali na. No, mali na. At hindi naman kung may pasahero kang VIP, emergency na yung pupuntahan mo. Di ba? Hindi naman kagad emergency. Maliban na lang siguro kung may medical emergency. Oo. Kung merong may hinahabol ka na talaga na kailangan dumiretso ka sa ospital. At kung merong man nagawa sa'yo ang ibang motorista, ihabla mo siya dun sa tamang na-violate niya na traffic rules. Okay. Pero hindi mo i-invoke na dahil nag-emergency blinker ka o may wangwang ka, dapat pagbigyan ka na. Para lang sa kaalaman ng mga, ito yung ating pinag-uusapan kanina, no? Yung kanina, ito yung tungkol doon sa SUV ng isang DOTR Undersecretary na nagkaroon ng konting gitgitan dito sa may Katipunan. Na yung sinasabi nga, medyo nagkasakitan. Kaya, ang tabayanan natin, dahil sa ngayon po, ang alam ko, tinanggal na yata yung driver at pinapababalik yung kanyang protocol plate na hindi naman dapat niya ginagamit. Kaya, Isa pang tanong ko yan. Pwede ka ba makakuha ng protocol plate na hindi naman para sa'yo? Ang ano namin sa LTO, no? Meron silang kung tinatawag nilang commemorative plate o minsan special plate. May mga terminologies na ginagamit. At yun may additional na bayad yun. Hindi dun sa talagang regular na plate na ini-issue lang nila. Ngayon, for a certain position na katulad sa presidente, number 1, vice president number 2, may mga ganun level. Hanggang sa congressman yata dati plate number 8 yan. Yun lang ang mga entitled. Pero kung ikaw naman siguro, hindi naman yun ang secretary ka, wala ka. regular mong ginagamit at gagamit ka ng plaka ng isang justice o ano. Yun dapat power trip. Sorry po anuhin na ng outrightly. May ebidensya na kagad na nag-violate ka na. Pero saan ho galing yung mga ganung plaka, sir? Maari siguro yan. Maaring napagbili ng previous owner. Nakahiram. Nailipat pero hindi na inalis yung or napahiram. That explains it. Oo, minsan ganun eh. Kasi kaya nga naging stricto na rin minsan yung pagta-transfer ng ownership eh. May Hindi ba automatic yan? Dapat matic yan, Sir Jun. Kung nakabili ka ng sasakyan, tapos courtesy plate yan, dapat i-surrender mo yan. Kung hindi naman para sa'yo yun, courtesy plate na yun. Di ba? Parang that is the most logical thing to do, morally as well. Di ba? Dahil you're supposed to enforce the law. How can you enforce the law kung ikaw mismo, government official ka, pero parang batay dun sa nakita, hindi mo sinusundan yung dapat ikaw yung nagpapatupad. Yun ang medyo nakakalungkot doon. Nakakalito, pero baka naman in the course of the investigation, lumabas yung panig niya. So, antayin natin. I always say, antayin natin. Let's give the benefit of the doubt. Yes, correct. Bigyan natin ng pagkakataon kasi sa ngayon may akusasyon. Di ba? Merong binato na information laban sa kanila. May nagrereklamo na siya ay sinaktan. Nakita na hindi naman para sa kanya yung plaka. Nakita din na hindi siya dapat gumagamit ng blinker. So tayo alam mo parang Jera, Sir Jun, ang dasal ko lang dito, ang nais lang ng taong bayan dito makita ano yung magiging resulta ng investigation. Will it be fair? Will it provide justice? And will it eventually lead to
what needs to be done to prevent situations like this from happening again. Or it will set a good example. Or set a good example. Alam mo, sa publiko. maidagdag ko lang yan. Dahil pumasok lang ngayon sa akin. Dahil nung panahon ni Presidente Ramos, ang aking ama ay cabinet secretary. Okay. No? May protocol plate yan. Uh-huh. Pero ang tatay ko sinabi, hindi ko gagamitin yan. Hindi niya Secretary Jess Sison. Sana ho sa mga government officials, gayahin ho natin si Secretary Jess Sison. Oo. Hindi niya, ayaw niya. Hindi ko gagamitin yan. Sabi. May mga ganun din akong kilala sa pamahalaan na hindi nila ginagamit yung mga protocol plates. They want to set an example. Sana dumami pa yung ganong uri ng mga government official. Sir Jun, kulang yung oras. Kulang na kulang. Mas marami pa tayong dapat pag-usapan. Ito na lang po, anong mensahe nyo sa lahat ng nanonood, nakikinig tungkol sa pagiging responsable at disciplined? Ulitin ko disciplined road user. Ano yan, isang malaking hamon ngayon sa atin ang road safety, no? Dahil sa lumulubong populasyon ng mga sasakyan, pagdami ng motorsiklo, at hindi naaayos na road infrastructure. Actually, yung motorsiklo, another episode yan. Iba yun. Pag-usapan natin. Pero kasi, Mas madami rin sa datos mas yan. marami yun. At yun ang number one ngayon. Yes. Ngayon, isang bahagi nga dyan, yung road infrastructure na hindi nakakasabay sa pagsasagawa ng mga ating lansangan. Ngayon, bilang motorista, lalo na gagamit ka, o senior ka, no? Gagamit ka ng sasakyan, siguro tignan mo muna ang sarili mo kung talagang fit ka na magmaneho pa rin, o nasa tamang kondisyon ka, hindi ka inaantok, wala kang hangover, hindi ka pagod. Ilagay mo muna yung psychological and mental fitness mo bilang motorista sa paggamit ng sasakyan. And then, ang pagsunod sa batas trapiko ay number one yun. No? At yun yung sinasabi natin, disiplina tayo ng disiplina, pero hindi natin naiintindihan ang batas trapiko. Pagsunod sa speed limit, approaching ng, alam mo na yung pedestrian crossing, hindi ka magmiminor. Magkikipagpatintero ka pa doon sa pedestrian. Lagi natin bigyan na lang natin ng kortesiya at respeto ang pedestrian dahil sinasabi nga there is no spare parts for human body, pero sa sasakyan meron. I-recap ko lang, Sir Jun. Ako talagang tatandaan ko itong sinabi ninyo. Kung kayo'y magmamaneho, paalala ho mga kapares, no? Number one, huwag ho kayong mag-overspeed. Malumanay na pagmamaneho lang. Huwag naman mabagal, pero maingat na pagdadrive. No? Yung kaya nyo lang i-manage na speed. Huwag kayong mag-overspeeding. May mga limits naman No? Number two, huwag ho kayong iinom, maglalasing, tapos hahawa kayo ng manibela. Kasi iba na ho yung reflexes ninyo. Pangatlo, pinakahuli, huwag ho kayong magmamaneho na pagod kayo. Kasi baka mamaya, makatulog kayo at sabihin ninyo, pag nagkaroon na ng aksidente, hindi, nag-fail, nawalan ako ng preno. Actually, sa totoo yun, nawalan ako ng lakas para ipreno. Di ba, Sir Jun? Tama. So with that, paring Jera, magpasalamat na tayo. Maraming salamat po sa inyo, Sir Jun. Alam nyo, yung kaalaman yung ibinahagi ngayong araw na to, sigurado talagang naantig sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Ang dami po namin natutunan sa inyo, Sir Jun. Bago tayo magwakas, panoorin niyo ho kami sa DWIZ News TV, Aliw Channel 23, mapapakinggan sa DWIZ 882 kHz at mapapanood at mapapakinggan sa DWIC FB and YouTube. Okay, bago tayo mag-commercial break, eto po uli ang trivia question. Kapag may yellow sign na may larawan ng dalawang batang tumatawid, ano ang ibig sabihin nito? Ayan So, sagot na mga kapares. I-PM or i-comment ninyo lang at may chance kayo manalo ng special prize. Pero teka, mga kapares, huwag kayong aalis. Paring Jera, Sir Jun, babatiin ko lang itong mga kumbaga bumabati din sa akin meron kasi akong senior citizens na
parang Facebook group, no? Ito yung Filipino Senior Citizens Group on Facebook. Kasama tayo dito. May mga bumabati sa akin. Si Virgie Sum, sabi niya, have a great day. Have a great day din po, ma'am. Si Luvi Anel, hello. Hello din po. Si Leonie Santos, hello din. Meron pang Bunny Rabbit. Hello po rin sa inyo, ma'am. Hello, sir. Magandang hapon din po. Bakit marunong kayo magtagalog? Ingat, sir. Galing kay Tess Liabres. Alam mo niyo, hindi niyo natatanong, bagamat ang aking may Kastila, ako'y pinanganak at nabuhay po dito sa ating bansa. Although ang father ko is a Filipino-Spanish. Di nga! Nagkataon lang ko kamukha ko tatay ko. So, kaya marunong ako magtagalog. So, Okay. Magbabalik po ang Paring Pares pagkatapos ng konting paalala. Okay, nagbabalik po ang Paring Pares. Alam mo, Manong Joe, maganda yung huntahan natin dito kay John Estalio. Ano ba masasabi mo? Well, ako sa akin talaga, ito siguro gagawin ko na rin bagong advocacy ko ito eh. Iwan ho natin yung sama ng loob natin, yung init ng ulo natin, yung rage, kung ano man yung pinagdadaanan natin, kung saan man tayo huling nagstay. Huwag natin dalhin sa sasakyan. Maliban kung pasahero kayo. Pero kung hawak ninyo yung manibela, stay focused, relax. Baka ho yung init ng ulo nyo na 30 seconds to 1 minute mauwi sa hindi nating inaasahan. Ma-viral kayo, matanggal ang lisensya nyo, o kaya ay makadisgrasya kayo, o kayo ang madisgrasya. Maniwala kayo, mga kapares, it's not worth it. Yeah. Hinga ng malalim, kung kayo man ay nakat o may nanggit-git sa inyo, hayaan nyo na. What is 30 seconds of being calm compared to, yun nga sinasabi ko, nakikita naman natin, yung mga nakakabarel na kukulong. Kung ikaw naman yung mabarel, di tapos na ang buhay mo, o kaya landing mo sa ospital. So, it's not worth it. Maniwala ho kayo, mga kapares. Relax. Drive safely. Alalahanin ninyo, may nag-iintay po sa inyo sa bahay. At yung mga nag-iintay na mahal ninyo sa buhay, o kaya ako, may mga pets din ako eh. Maliban sa aking mag-ina, meron din na akong mga parang mga fur daughters na nag-aantay din sa akin sa bahay. Isipin po ninyo muna ng mabuti. Sayang po ang buhay natin kung sa walang kapararakang init ng ulo, magtatapos o kaya magre-resulta sa di inaasahan. Baka makulong, matanggalan ng lisensya o kung ano man. Tama ka dyan, Manong Joe. Tsaka alam nyo, dapat tanggapin na po natin na talagang ito ang sitwasyon ng trapiko sa ating bansa. Maraming sasakyan, maraming commuters, at marami rin mga pasaway. Kaya dapat lawakan po natin, intindihin natin itong sitwasyon. Hindi na po parang tulad na noon na kukonti ang sasakyan, kukonti ang tao. Kaya kailangan, ibabalik po natin yung tinatawag na clarion call kanina. Ang ganda ng pakinggan nun, Manong Joe. Clarion call, di ba? Na sa ikaulad ng bayan, disiplina ang kailangan. At isa pa, huwag magsiksikan, tayo'y magbigayan. At bago tayo magtapos, mga kapares, dumako muna tayo sa pinakabago natin segment. Scam ba yan? Ito na naman, mga kapares, marami na namang nagkakalat ngayon ng mga job offers sa Viber o WhatsApp na work from home kuno, pero scam pala. Naku, ako mismo may natatanggap. Ayun, minsan may nagme-message na, "Good day, we are hiring part-time workers. Earn 5,000 daily." Tapos pupuntahan ka sa suspicious link o hihingi ng registration fee. Alam mo ninyo, isipin nyo, yan is too good to be true. Ika nga. Pagka too good to be true, maniwala kayo sa akin. Malamang sa hindi. Scam yan.
Kasi kung totoong kumpanya yan, hindi sila nang hihingi ng pera o kaya ay personal information. Oo, kaya mga kapares, tandaan ha, kung masyado maganda para maging totoo, baka hindi nga totoo, i-report agad yan sa NBI Cybercrime o sa DTI Anti-Scam page. Importante po na mag-think muna bago gumawa Yun. ng desisyon. Ah. Click before or think before we click. Ulitin ko ha. Aha. Think before we click. Huwag click ng click kasi malamang sa hindi, baka ma-scam tayo. O yan ha, tandaan nyo po yan ha, think ka muna. O, bago tayo magtapos ha, announce trivia natin. Kung sa pagbabalik ng ating trivia questions kanina, kapag may yellow sign na may larawan ng dalawang batang tumatawid, ano ba ibig sabihin nito? Well, ang ibig sabihin yan ay school zone. Ayun. So, alalay sa mga nagmamaneho, bagalan natin dahan-dahan. Maraming bata yung tumatawid, di ba? O kaya alam mo naman ng bata, minsan wala ring control. Bata nga tatakbo na lang kahit hindi dun sa pedestrian. So pag may nakita kayong lalo malapit sa paaralan, lalo na yung mga grade schoolers, naku, wag ho kayong magmamadali. Kasi may mga insidente ho talaga kung minsan nagmamadali yung sasakyan, biglang tumawid yung bata. Aksidente. Tama ka dyan, Manong John. Sa salita, pagka nasa school zone ka, huwag ka na magmabilis ng takbo. Alam mo may paaralan dyan. Huwag ka na mabilis magpatakbo dahil alam mo may mga bata dyan natatawid. Sa akin nga, common sense Gapang. Gapang ho. Dahan-dahan lang. Kasi alam ho ninyo, ang pagsisisi nasa huli. Correct. Ano ba hinahabol natin? 10, 15 minutes? Pero pag minalas-malas ka, kakamadali mo, may maaksidente ka. Nako. It's again, babalik ako dun sa sinasabi ko kanina. Mga kapares, it's not worth it. Aha. Kaya nga, no? Kaya, eto ang ating lucky winner ay i-announce natin sa susunod na linggo. Ayan, sinabi na ni Manong Joe ang kasagutan. Kaya sigurado tutok po kayo next week. At kaya muli po para kay Sir June, maraming salamat po sa inyong oras at kaalaman. Alam mo ninyo, mga kapares, siguro kulang yung discussion natin kay Sir June. Ubos yung oras, maybe in another time, we can continue these discussions on road safety. Yep. Salamat din sa ating mga pares na patuloy na nanonood, nakikinig, at tandaan, ang disiplina sa kalsada ay tanda ng respeto sa kapwa at pagmamahal sa buhay. At dun sa mga naisong manood dito sa ating show, ulitin po namin ni Paring Jera, no? Paring Jera, 2 to 3 p.m. Yes. every Sunday sa DWIZ 882. At sa DWIC News TV, Aliw Channel 23, DWIC Facebook at sa YouTube. At mga kapares, diyan nagtatapos ang ating makabuluhang kwentuhan ngayong hapon. Naway mayroon tayong napulot, nakuha, at naunawaan ukol sa road safety. Yeah, pero tandaan dito sa Paring Pares, Pares ang kasiyahan, pares ang kwentuhan. pares ang alaala at kahapon at saya ng kasalukuyan. Ito po si Jera Sison. Ako naman, si Manong Joe Saldariaga. Again, sundan ho ninyo yung aking Manong Joe Facebook page. Okay, so ang inyong kapares tuwing linggo ng hapon, Dito dito. lang sa Paring Pares. See you next Sunday.